Representatives ng Myanmar para sa Miss Universe, Miss World at Miss Cosmo magsasagawa ng kanilang training dito sa Pilipinas para sa preparation for their international competitions. Bagamat hindi pa malinaw kung nakarating na sa bansa or paparating pa lamang sila, ang mismong desisyong piliin ang Pilipinas bilang kanilang training ground ay isang development na kapansin-pansin ng pageant community. Sa nakalipas na mga taon, napatunayan na ng Pilipinas na isa itong powerhouse countries pagdating sa pageantry. Hindi lamang dahil sa dami ng placements at international crowns, kundi pati na rin sa mga kalidad ng training na ibinibigay ng ating mga pageant coaches, runway trainers, communication mentors, makeup artists, stylists, at sa mga creative teams. Hindi na rin bago ang ganitong setup. May ilang mga international title holders na rin noon na nagpunta na dito sa Pilipinas para mag-train para sa kanilang mga international competitions. Ngunit ang pagkakataong sabay na mag-training dito sa Pilipinas, ang tatlong representatives ng Myanmar ay nagpapakita ng mataas na antas na tiwala sa Philippine pageant industry. Posibleng isa ito sa mga strategy ng Myanmar upang mas mapalakas ang kanilang campaign para sa international competitions. Sa panahon ngayon, napakataas ng level ng competition sa mga international pageants. Hindi na lamang ito tungkol sa beauty or sa pasarela. Mahalaga na rin yung communication skills, yung stage presence, branding, styling, at ang kakayahang mag-deliver ng consistent performance mula sa preliminary competition hanggang sa coronation night. At kung susuriin, malaking indikasyon na rin ito para sa Pilipinas. Take note na kapag ang isang bansa ay pinipiling maging destination para sa mga training ng international pageant candidates, it just means na ina-acknowledge lang yung expertise at professional skills ng mga Pilipino pagdating sa pageant industry. Hindi lamang ang ating mga kandidata ang nagiging competitive pagdating sa world stage, kundi pati na rin ang ating mga training system ay nagkakaroon ng international recognition. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang training ay bahagi lamang ng isang malaking proseso. Hindi ibig sabihin na dahil nag-training ka, guaranteed na mananalo ka. Sa international competitions, marami pa ring mga factors ang nakakaapekto sa magiging resulta. Mula sa performance, sa preliminary rounds, sa interview, hanggang sa overall impressions na maaaring iwanan ng isang kandidata lalo na sa judging panel. Pero kung may isang malinaw na mensahe ang development story na ito, iyon ay ang patuloy na pagtaas ng kredibilidad ng Pilipinas bilang isa sa mga sentro ng pageant training sa buong mundo. Ngayon, ang magiging tanong ay, paano makakaapekto ang preparation na ito sa overall performance ng Myanmar pagdating sa Miss Universe, Miss World at Miss Cosmo 2026? At ang preparation ng mga kandidata ng Myanmar, makakaapekto ba ito sa training and preparation rin ng mga kandidata ng Pilipinas sa international pageants? Kayo, ano yung masasabi nyo rito? Let me know in the comment section.